Lalo pang dumami ang mga miyembro ng MNLF na bumagsak sa kamay ng mga otoridad kahapon. Nakuha sa ilang sa kanila ang ilang alahas at cellphone na pinaniniwala ang kinuha mula sa kanilang mga bihag. Balita hatid ni Chino Gaston. Arriba sa picture kanina. 45 MNLF fighter mula daw Sulu at iba pang lugar ang nasa kamay ngayon ng militar matapos ang ginawang operation. Marami sa mga nahuli, halos ubos na ang bala. Ang ilan sa kanila, may mga isinilid pang mga alahas, cellphone at iba pang mahahalagang bagay sa kanilang mga bulsa at bandolier o lagayan ng bala. Hinala ng militar, galing ang mga alahas sa kanilang naging hostages o di kaya mula sa mga bahay na puwersahang pinasok ng MNLF. Ilang pang hostages ang nailigtas din ng militar, kabilang na ang isang magkasintahan. Kabila siya. Kabila siya. Dinatayang 35 MNLF ang nahuli rin, kabilang na ang pamangkin ni MNLF founding chairman Nur Miswari na si Iner Miswari at isang babaeng MNLF commander na si Misbah Balaji. Dinala sila sa Zamboanga City Police para sumailalim sa booking procedures. Nakapiring at nakatali ang mga rebelde bilang pag-iingat sa seguridad at dahil naubusan na rin daw ng posas ang mga pulis at sundalo. Patuloy pa ang PNP Zamboanga sa pagproseso ng mga nahuling MNLF. Halos mapuno ang police station. Kinuhanan sila ng mugshot at fingerprints. Ang iba namang sugatan, binigyan ng stretcher at isinakay sa ambulansya. Pero 79 na taong gulang na MNLF female fighter na si Misbah Balaji kung saan ang sumuko. Ang leader mula sa CI Zamboanga Sibugay umaming naloko sa pagpunta sa Zamboanga City. Giingan nila ko karaban. Pag humandaw sa karaban na ay hinabang ihatag gikan sa mga pukot o mga materya sa galagal. Ibuang lang ko. Pero naniniwala pa rin ang militar na may patuloy pa ring lumalaban tulad ni Ustad Jabir Malik na nasa loob ng conflict area. 2 sundalo pa nga mula sa Philippine Marines ang nasawi sa isinagawang operation. We believe he's still inside. Right now, I cannot reveal to you what new information we have, but we still believe he's still inside. Chino Gaston, GMA News.